dating title, Brother Toto, medyo maselan to, controversial. Pero hanggat maaari, ayaw natin makasakit. Pero ito kasing terminology ni Ellen White na amalgamation of man and beast ay marami ang hindi nakakaintindi dito. Noong ako yung Adventist for 24 years, ang pagkaunawa ko dyan na sinasabi ni Ellen White, ano yan, nagkaroon ng pag-aasawahan ang mga tao at mga hayop? Yun ba ang paniwala ni Ellen White? Kasi pagka nalaman natin sa ating pag-aaral ngayon na si Ellen White pala ay naniniwala na ang mga tao at mga hayop at mga animals ay pwede silang magsama o mag-interbreeding at magkakaroon sila ng anak, magiging questionable po pagiging propeta na claim ni Ellen G. White. Kaya po sa mga Seventh-day Adventists namin nakikinig ngayon, ang pakiusap ko lang ay makinig muna tayo. Huwag kayo mag-iisip na sinisiraan ko ang Adventist. Ang hirap nga po sa iba, nagsasabi kagad na bakit ko sinisiraan ang Adventist. Hindi pa naman niya napapakinggan. Yung sinasabi natin, sino ngayon naninira? Di ba? Hindi natin sinisiraan. Kundi sinasabi natin kung ano yung nalalaman natin nung nanggaling pa tayo dyan. Di ba, Brother Toto? Tama po yun, tama. Actually, ito po ay bahagi lamang ng mga natuklasan natin. And with the siguro patience of those who are viewing, bigyan nyo ng pagkakataon si Pastor Ron to explain kasi may kinauugatan ho ito with regards to ang paghanga natin, kaming dalawa dati kay Ellen G. White bilang isang propeta. So dahil sa dami ng kanyang isinulat, 2 million words nga ang 2 million, tama. Total nung naisulat 2 million words. So sa ating pag-aaral, hindi po kayang basahin yan ng lahat ng Adventist. Ngayon, yung mga nakakatuklas na katulad ni Pastor Ron, katulad ko, nakakatuklas ng mga sulat, ngayon kami nagtataka, bakit isinulat ito, pero yun nga, parang winalis na lang sa ilalim ng tapete or yung or carpet, parang ganun. Sweeping under the rug ang tawag. Parang tinatago. Pero wala namang parang ni-refute or sinabing walang tawag doon pagka inaano nyo nga, you are recalling. Parang nire-rebat or refutation, rebuttal. Parang dinideny, parang gano'n. Dinideny. Dinidefend pa nga eh. Walang denial si Ellen White dyan. Walang apologies na sinabing, ay, nagkamali lang po or mali po yan, hindi po. Wala. So tonight, bigyan nyo ng pagkakataon, si Pastor Ron, and bigyan natin ng later on ng question and answer or magkaroon tayo ng talakayan kung meron mang gustong may magtanong, tumawag. But we'd like to limit it tonight kasi nga last time naka 4 hours kami ni Pastor Ron. Sa pagpapaliwanag lang. Pero tonight, we'll try to keep it under siguro 1.5 hours maximum. Yes. So, dun sa mga interested na may, ang tawag ko nga, truth seekers, naghahanap talaga ng katotohanan, bigyan nyo ng time ipaliwanag ni Pastor Ron. And it's connected, yun nga, sa being a prophet ni Ellen G. White. Now, a true prophet, sabi nga, will be able to give truth. Yes. And there are no mistakes and it will happen. Walang error. Yes. So tonight, kayo po ang maghusga. Ipipresent ni Pastor Ron yung mga facts. Hindi ito mga fake news. Ito po ay factual, nanggaling sa actual na mga publications. Di ba sila sa Seventh-day Adventist? Sa estate, di ba? So, kayo po ang maghuhusga kasi kami, nung nabasa namin yan at inimbestigahan namin, kami po ay nakapag-conclude na talagang isinulat. Yes. At hindi ito dinideny. Yes. Pero dinidefend pa sa medyo malabong pagka-defend. So, papaliwanag ngayon ni Pastor Ron. Papaliwanag ni Pastor Ron ngayong gabi kung ano yung katotohanan or factual na kinlaim, sinulat, pinublish, at ano yung explanation kung bakit tutol, at the same time ano yung depensa ng Adventist sa pagpapaliwanag. Tama. At
ipapaliwanag din ni Pastor Ron bakit hindi na defensahan ng mabuti kasi may mga flaw, may mga inconsistency. Tama. So ito po, pagbigyan nyo, hindi naman masama kasi nga matututo rin kayo. At kami, kung meron kayong mga pagpapaliwanag later on sa inyong mga comments, matututo din kami. At baka hindi namin na-cover na kasi hindi naman kami perfect. So baka meron kayo may dadagdag na baka hindi namin natuklasan. Kaya, sige Pastor Ron, tuloy na natin. Ano ba yung Acts? Opo, sige, let's begin. Basahin natin itong unang Bible verse natin na mababasa natin sa Acts chapter 17 verse 26. Ito kasi Seventh-day Adventist answered verse by verse at ito nga po ay hindi masyado mabibigyan ng diin. Ito po ang sinasabi na Acts chapter 17 verse 26. Okay, siya muna natin. Okay, ito po. Ito po ay sa English Standard Version. Sabi dito, and he made from every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their allotted periods and boundaries and their dwelling place. Okay? Sa ibang translation kasi yan, sa King James, and had made of one blood of all nations men for to dwell on all the face of the earth. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, mga kaibigan, ang lahat ng tao, ano man ang kulay ng iyong skin, ano man ang iyong lahi at saan dako ka naman ng mundo nakatira, hanggat ikaw ay isang tao, isa lang po ang ating buhay, isa lang ho ang ating dugo, sabi nga dito, made of one nation. Kaya ito na ibangon natin kasi kung totoo na ang pagsasama na sinasabi ni Ellen White, ang tao at ang hayop ay nag-join at makakabuo sila ng anak. No? Tao at hayop nagsama, nagtalik, nakabuo ng anak, nakabuo ng bata. Hindi na purely 100% human blood yun. Yan ang mangyayari niyan. Kaya walang kaligtasan yun. Kasi ang pinag-uusapan dito sa 1726, yung capacity at yung probability at ability ng tao na hanapin ang Diyos para maligtas. At ang nililigtas ng tao ay mga tao, hindi hayop. Brother Toto, di ba? Ano masasabi mo ron? Ang tanong dito po ay, naniniwala ba kayo na ang tao pag nakipagtalik sa hayop ay makakabuo ng isang anak or halo ng tao at hayop? Ngayon, ako nung bata ako, siyempre, sa mga nababasa kong comics, yung tikbalang, di ba? Baka naniniwala kayo sa tikbalang, hindi kalahati tao, kalahati kabayo. Meron din yung mga... Werewolf sa US. Mga werewolf sa US. Hindi ba? Kalahating lobo, kalahati tao. O nagiging lobo yung tao, di ba? So, dito ngayong gabi po, may babasahin tayo na kayo po maghusga kung anong pagkaintindi nyo. Kasi English po siya, susubukan nating intindihin, hihimayin po natin. Kasi hindi po ito paninira, pero ito'y pagpapahayag ng ano ang sinabi ni Ellen G. White at paano natin iintindihin kung tayo may ordinaryong nagbabasa lamang. Ngayon, kung kayo mga Adventist na basa nyo na to, malamang kabisado nyo. Pero kung hindi nyo pa nababasa and first time pa lang, kayo po'y maghusga at tignan nyo ano bang ibig sabihin ito. So, dito sa lesson ni Pastor, makikita natin sa unang pahayag, sabi nga, maraming mga Adventist daw na ina-acknowledge itong mga statements na ito are considered, however, considered to be most embarrassing. So, simulan natin kaya dyan, Pastor. Ano ba yung most embarrassing? Ibig sabihin nun sa Tagalog, nakakahiya. Sige. Oo. So, sige, Pastor. Most embarrassing siya kasi sa panahon natin ngayon, kahit yung mga Adventist, maraming Adventist na matatalino at mga scientific na rin, hindi na naniniwala na nagkakaroon ng anak
ang pagsasama, pagtatalik ng hayop, no, ng tao sa hayop. Sa ngayon ito ay isa lamang myth ito. Hindi nagkakatotoo. Kaya nga po ang problema diyan, si Sister Ellen G. White nagke-claim siya na nakita siya ng vision for 2,000 visions daw siya galing sa Panginoon, at siya daw po ay messenger of the Lord, no? At sa atin tinatanggap ng Adventista propeta siya. How come kung totoong propeta si Ellen White, paano siya napaniwala? At saan niya nakuha ang paniwala na ang turo niya, ang tao at mga hayop, lalo na ng panahon ng flood? Ito babasahin natin, ha? Ellen, ito yung nakababasa natin sa Spiritual Gifts, Volume 3, page 64. Ako'y naniniwala na ito'y andun talaga. Sabi ni Ellen White, if there was one sin above another, which called for the destruction of the race by the flood, it was the base crime of amalgamation of man and beast, which defaced the image of God and caused confusion everywhere. So, kung meron daw na isang kasalanan na mas higit na mabigat na kasalanan kaysa sa ibang tinatawag na kasalanan, ano pat ito'y naging sanhi para lipulin ng Diyos ang mga tao noon sa panahon ni Noah sa pamamagitan ng baha, ay ito daw ay walang iba kundi ang pinakamatinding kasalanan o krimen, sabi ni Ellen White, na amalgamation of man and beast. Itong salitang amalgamation hindi na natin ginagamit ito. Ang salitang moderno na ginagamit yun, Brother Toto, hybrid na Hybrid. Amalgamation, lumang word na to. Pero for the sake ng ating mga bago lang nakapakinig dito, sinasabi ni Ellen White na ang pinakamabigat na nagawang kasalanan ng tao kung bakit dumating ang baha, no? Nung panahon ni Noah at ginunaw niya ang mundo noon sa pamamagitan ng baha, yung pinakamabigat na crime na amalgamation, o sabihin natin sa ating salita, pagtatalik ng tao at ng beast, na sabi nga niya, which defaced the image of God. Kumbaga, na-distort ang image ng Diyos sa tao at cause confusion everywhere. Yan. So, ganyan kabigat yung paniwala niya. And then yung second naman statement na. Sige, brother. So, sa makatwid, simplified lang, ang paniniwala ni Mrs. White, ayon sa kanyang pahayag, is that ang tao, ang dahilan ng pagdating ng dilubyo, ay ang tao ay nakikipagtalik sa hayop at nakakagawa ng anak na nakakabuo talaga defaced. Kasi pag sabing defaced the image of God, hindi yung act sa pagtatalik lamang, ngunit mayroong nabubuo na hindi na kanais-nais na halo ng tao at hayop. Yan ang implied, no? Wala naman siya sinabing nabuo, pero the mere fact na sinabing which defaced the image of God and has caused confusion everywhere, may explanation po yan mamaya, hindi ba po? Okay, so malinaw na yan. No? So yung second part po, palagay ko may kaduktong. Okay. Pag binasa natin ang aklat ng Genesis 6, nung panahon ng baha ni Noe, wala naman tayo nakita na ganyan na kasalanan ng tao. Na nagtalik ang hayop at ang tao at nagkaroon ng mga offspring, mga anak. Wala tayong nabasa sa Genesis. Kaya ang claim ng Adventist, ito ay vision ni Ellen White galing sa Panginoon. So, hindi mabasa sa Bible, pero si Ellen White, dahil sa kanya siya ay propeta, nakita niya through vision. Nakarating siya sa panahon ni Noah sa baha at nakita niya. Meron nagaganap na nabubuong mga tao na kalahati tao, kalahati hayop dahil sa amalgamation. At yung pangalawang paragraph na babasahin natin, ito naman yung doon din sa isang libro, Ellen White, Spiritual Gifts, Volume 3, page 75. Parehong libro, pero ibang page. Every species of animals which God had created were preserved in the ark. The confused species which God did not create, which were the result of amalgamation,
were destroyed by the flood. Since the flood, there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of species of animals and in certain races of men. Kita nyo? Ayon pa kay Ellen White, ang kanyang susog, ang mga naligtas daw sa ark, of course, yung mga species lang na ang Diyos mismo ang nag-create. Pure na tao, pure na hayop lang ang nakapasok sa ark. Pero yung mga confused species na resulta ng pagtatalik ng tao at ng mga animals, hindi pinapasok doon sa daong. Kundi bagko sila ay hinayaan ng Diyos na malunod sa baha. Kasi hindi naman Diyos ang gumawa yan eh. No? Isang malaking kasalanan nga yan eh. And since the flood, yung amalgamation na yan, ito magandang point. Since the flood, at siyempre nalipol na to. Nalipol na itong mga confused species na to na resulta ng amalgamation, nabura na sila. Sabi niya Ellen White, ang amalgamation of man and beast ay nagpatuloy pa rin kahit after the flood. Sabi nga niya, it can be seen in the almost endless varieties of species of animals and in certain races of men. Ibig sabihin, si Ellen White, naniniwala pala siya na kahit sa panahon niya, may nakikita siya na mga offspring, mga naging bunga. Dahil ang amalgamation, hindi lang sa panahon ng ni Noah, nagpatuloy pa rin ito. Maging sa panahon niya, meron. May mga Adventist kasi, Brother Toto, na nagsasabi, ay yung sinasabi dyan ni Ellen White na amalgamation, yan yung pagsasama ng mga anak ng Diyos, ng mga anak sa linya ni Seth, yung mga Sethites na tinatawag. Di ba si Seth siya ay matuwid, hindi nagkasala. Si Seth, nagkaroon ng mga anak. Yung mga anak niya, tinuwag daw na anak ng Diyos. Ngayon, yung mga anak ni Cain, na pumatay kay Abel, ito yung masamang lahi. Of course, pumatay siya, nagkasala, napalayo sa Diyos. Hindi daw siya anak ng Diyos. At siyempre, dumami rin si Cain. Kaya ang tawag doon sa kanyang mga lahi, Cainites. Ang sinasabi ng ilang Adventist, ito narinig ko at kahit ako, ito ang explanation ko nun eh. Doon ako'y Adventist pa. Sabi ko, ang sinutukoy dyan ni Ellen White, hindi tao at hayop. Yung tinutukoy ni Ellen White na amalgamation na. Amalgamation sa tao, tao sa tao, at amalgamation sa hayop, hayop sa hayop. Siyempre, wala naman dyan yung inimbento ko lang yon at mga Adventist. Now, ang paliwanag ko, yung sa tao na amalgamation, ito yung pagtatalik, nagsiasawahan yung mga descendants ni Seth na matuwid na anak ng Diyos at nagsipag-asawan ito sa mga anak ng mga lahi at descendants ni Cain. At dahil doon, nagkaroon ng amalgamation, nakihalo, nagsipag-asawa ang anak ni Cain sa anak ni Seth. At kasi yun ang paliwanag ng mga ilang Adventist. Pero, hindi ako na-satisfied doon. Bakit kanyo? Kasi, sabi dito, nung panahon ng baha, lahat ng mga result ng amalgamation na yun, na-destroyed na ng flood. Of course, kasama na doon yung linya ni Seth at linya at descendants ni Cain. Ang sabi niya Ellen White kasi, ngunit kahit pagkatapos ng baha, nagpatuloy pa rin itong practice of amalgamation of beast and men. Of course, hindi na lahi ni Seth at di Cain ito. Bakit kanyo? Kasi nung panahon ng baha, yung Sethites at yung Cainites, wala na. Yung Cainites, wala na. Yung Sethites, meron. Of course. Yun ang ibig sabihin, Brother Toto. Kaya yung mga Adventist na nakikinig sa atin ngayon, na nag-iisip na masasagot nila ito, sorry ho, naunahan ko na ho kayo. Kasi yan din ang sagot ko dati. Pero maliho. Maliho. Kasi unang-una, ang napapaliwanag lang doon, amalgamation between man and man. Pero amalgamation between beast and beast, wala kayong napapaliwanag. Wala kayong napapaliwanag. Pero sabi ni Ellen White, yung amalgamation ng man and beast, nagpatuloy hanggang ngayon, hanggang sa time niya. Of course, hindi na yan yung linya ni Seth at linya ni Cain. Dahil matagal na silang yung linya ni Cain, destroyed na. Kaya nga nagkaroon ng baha dahil sa amalgamation na yan eh. So, hindi yan ang sagot, mga kapatid. Hindi yan ang sagot. So,
Atin yung aalamin. Ano ba kasi ang ibig sabihin ni Ellen White dito? Ang problema kasi kay Ellen White dito sa kanyang statement, dito sa dalawang paragraph nito, actually sa buong libu-libong pages ng kanyang aklat, itong dalawang paragraph lang na ito, ang mako-quote natin na nakikwento tungkol sa nangyari antediluvian flood na nagkaroon ng amalgamation. Pagkatapos na maipublish muli yung mga future na libro ni Ellen White, hindi nyo na mababasa ito pagdating sa kwento tungkol sa baha ng panahon ni Noah. Kasi inalis na ito ni Ellen White mismo. Sinabi ng anak niya na si Willie White, tinanggal na itong statement na ito ni Ellen White. Kaya nung nagkaroon ng revision, nagkaroon ng patriarchs and prophets, at yung kwento ni Noah, wala nang binabanggit si Ellen White na amalgamation of man and beast. Kung gusto mong malaman, basahin natin, ano ang dahilan? Anong dahilan? Bakit ito nawala na? Hindi na nabasa. Ito po ang dahilan. Ito'y babasahin natin. Ito'y nakasulat po sa libro mismo ng Adventisto. Maingat po tayo, ayaw natin magkwento. Ayaw natin mag-imbento ng kwento kasi mga kaibigan natin Adventist, gusto rin niya ng totoo. Diba? Gusto rin ninyo ng totoo. Ayaw niyo ng kwento lang. Kaya ito po, mismong libro ninyo, ang Seventh-day the Ellen White Encyclopedia. Bakit ito ay inumit at inalis later on ni Ellen White yung statement niya na yan? Hindi na naulit. Bagaman, yung word na amalgamation, pagkat tinignan nyo sa concordance ng mga writings ni Ellen White, 4 na beses na lumabas ito. Pero hindi na patungkol sa baha ni Noah. Ang amalgamation of man and beast, hindi na. Kundi amalgamation ng plant. Si Satanas daw, kaya nagkaroon daw ng tinik na wala naman daw originally, bagong kasalanan. Nagkaroon ng tinik kasi si Satanas may hinalo daw na chemical sa mga halaman, kaya nagkaroon ng tinik. Kaya amalgamation tawag ni Ellen White yun. So hindi na patungkol sa mixture, interbreeding ng man and beast. Pero pag-usapan yung man and beast, ito lang, 2 paragraph, kaya hindi tayo mahirapan dito. Ito po, ang sinasabi ng Ellen White Encyclopedia. Bakit inalis ni Ellen White? Ito nga tayo problema doon sa pagiging propeta ni Ellen White. Sabi ng Ellen White Encyclopedia, although Ellen White still uses the word amalgamation in other contexts, references to antediluvian amalgamation were omitted from treatments of the flood narrative after 1871. Yun. So, itong amalgamation statement ni Ellen White na binasa natin na 2 lang, yun ay lumitaw noong 1864. Tapos, pagdating daw ng 1871, sabi ng Ellen White Encyclopedia, sana maniwala naman kayo sa inyong publication ng Seventh-day Adventist Theologians and Scholars yan, mga expert kay Ellen White. Sila mismo nagsabi, itong reference nito hindi na inulit at tinanggal lang ni Ellen White, omitted from treatment of the flood narrative after 1871. Kung ikukumpara mo yung sa Patriarchs and Prophets, page 81-82, noong 1890, wala na yan. At nabanggit din yan sa Selected Messages, volume 3, page 452. Sabi dito, si W.C. White, o si Willie C. White, na anak ni Ellen White, attributes this to the hostile use made of these quotations by Southern authors and the change in Ellen White's target audience from those personally familiar with her life and special gift to a more general audience. Ano daw sabi ng anak ni Ellen White? Bakit daw hindi na ito makikita? Yung account ng flood na may amalgamation of man and beast? Sabi niya mismo ni Willie White, kasi nagiging hostile ito. Ginagamit with hostility ang quotation nito ng mga Southern authors. Sino ba yung mga Southern authors? Ito yung mga southern part ng USA, no? Like Florida, Virginia, Texas. Yan mga lugar diyan, ang daming black people diyan. Although hindi lahat, marami rin hindi Adventist, may mga Southern authors, ibig sabihin ng Southern authors, mga black authors, mga black na mga theologians, na mga negro, na-offend sila diyan sa sinabing Ellen White noong panahon niya. Buhay pa si Ellen White, itong mga black people sa southern part ng USA, na-offend sila sa pahayag nito ni Ellen White.
na nagkaroon ng pagtatalik ng mga tao at mga hayop ng panahon ng baha ni Noe, at ito'y nagpapatuloy hanggang sa panahon natin. At siyempre, sa mahabang discussion na yan, na nakita at nahalata ng mga black people. Ito sabi mismo na inyong encyclopedia, na ang mga naging offspring, ito matindi, Brother Toto, ang naging anak ng pagsasama ng tao at mga animals ay mga black people. Kaya na-offend. Sabi dito, kaya inalis ni Ellen White, later on, yung kanyang pahayag na amalgamation of man and beast at nagkaroon ng anak, kasi maraming na-offend na mga southern authors, mga black people. Kasi nga naman, naunawaan nila yung sinabi ni Ellen White na later on, ipapahayag natin, marami tayong ebidensya na ganito ang pag-unawa ng mga early Adventists. Kaya mga Adventist na kaibigan natin na nag-iisip na kaya nilang sagutin, in-refute ito, magsisi na po kayo. Hindi na po kayang itago ito. Kasi mamaya babasahin natin mismo sa mga taong nakaabot sa ng buhay pa si Ellen White, na unawaan nila ang interpretation nila sa sinabi ni Ellen White, buhay pa si Ellen White, na si Ellen White naniniwala na ang mga negro, mga black people, no? Yung mga tinatawag na dark-skinned people, mga negro, kasama na siguro yung Pilipino, hindi naman tayo puti eh. Ang tingin ni Ellen White sa kanila, ay sila yung mga anak at mga lahi ng nagtalik na tao at mga animals. Half man, half animals. Biruin mo yan? Dito sa Pilipinas, hindi naman tayo considered white eh. Considered mixture of race tayo eh. Although hindi tayo black na black. No? O therefore, parang alanganin. Kaya mga kaibigan, no? Tatandaan niyo ito mga points na pinag-uusapan natin. Ayon sa Ellen White Encyclopedia, tinanggal ito. Ngayon, questionable sa akin, Brother Toto. Teka, hindi ba sabi ni Ellen White, o di ba mga kapatid na Sabadista, sabi nyo, si Ellen White, sugo ng Diyos. At yung mga sulat niya ay inspired ng Holy Spirit. At ang inspiration daw ng sulat ni Ellen White, kapantay ng Bible. Ba't ganun? Salita pala ng Diyos yung kanyang vision about the amalgamation of man during the flood. Hindi daw niya salita. Ito. Bakit niya tinanggal? Hindi naman niya sariling salita yun. Ano ba ang warning ni Ellen White tungkol sa kanyang mga sinusulat? Sabi dito sa Testimonies, Volume 5. Ito, sulat niya ito. Testimonies for the Church, Volume 5, page 67. Sabi ng propeta ninyo, mga kaibigang Sabbath-day Adventist, sabi ni Sister White, in these letters which I write, in the testimonies I bear, I am presenting to you that which the Lord has presented me. Ano din yung mga sulat ni Ellen White? Na testimony niya kanyang sinasabi? Pinapresent lang daw niya kung ano yung binibigay ng Panginoon sa kanya. Ibig sabihin, I do not write one article in the paper expressing merely my own ideas. Ang pinapresent niya sa atin, katulad doon sa binasa natin sa kanina na 2 paragraph, sa Spiritual Gifts, Volume 3, page 64 at page 67, paano kasi naalaman ni Ellen White na mayroong amalgamation of beasts of animals kung tao lang siya, hindi sa propeta? Therefore, naalaman niya mayroong gano'n kasi nakita niya by vision. Pinakita sa kanya ng Panginoon. So therefore, yung kanyang pangitain niyo na may nangyaring pagtatalik ng hayop at tao, hindi galing sa kanya yun. Kaya sabi na dito, I am presenting to you that which the Lord has presented to me. I do not write one article in the paper expressing merely my own ideas. They are what God has opened before me. Before me in vision. Nakita niya amalgamation sa time ng Noah. Vision yun. Wala naman sa time na nun si Ellen White. Sa vision ito, ang tawag ni Ellen White, this vision in the precious rays of light shining from the throne. Ngayon, mga kapatid na Seventh-day Adventist, di ba mahal niyo ang katotohanan? Mahal niyo ba talaga ang katotohanan, mga kapatid na Seventh-day Adventist? Nire-respeto niyo ba ang katotohanan ng Panginoon? Kung mahal niyo po ang katotohanan, hindi niyo ba nahalata ang inyong kinikilalang propeta? Lahat daw ng sinasabi niya, lahat ng kanyang pinapahayag sa mga article, katulad na itong pinasa natin kanina, itong
dalawang statement about amalgamation ng time ng flood, hindi galing sa kanya daw yan. Kasi hindi daw galing, hindi niya idea lang yan, sariling invento, kundi galing daw sa Diyos. Kung ito'y galing sa Diyos, bakit niya dinelete, sabi ng inyong Ellen White Encyclopedia, ito ay inalis sa inyong sa mga publication ni Ellen White, hindi na after 1791. Hindi na inulit yung statement na to. Bakit daw? Kasi marami daw na-offend na mga Southern authors, mga black people. Yun lang, i-compromise mo, tatanggalin mo salita ng Diyos. Dahil marami na-offend na tao. Ganun ba ang turo ng Diyos sa mga propeta sa Bible? Ang mga propeta sa Bible, lahat ng kanilang mensahe na tinuturoan nila, nakaka-offend yun. Kaya nga pinapatay yung mga propeta, di ba, Brother Toto? Bakit pinapatay yung mga propeta ng Diyos? Siyempre na-offend sila dahil sinasabi sa kanilang harapan, pamukhaan, na sila'y nakasala sa Diyos. Na ayaw marinig ng mga tao. At yan siguro ang aking nakikita, ayaw ng mga Adventist na i-correct sila. Kaya nagagalit sila sa atin, Brother Toto, ba't daw natin sinisiraan? Hoy, makinig muna kayo sa sinasabi namin. Kasi hindi kayo nakikinig. Ang naninira, yung mga nagsasabi na hindi kaagad nakikinig. Sabi nga ng Bible, di ba? Kawikaan 18. Sabi niya, ang nakikinig bago magsalita ay kamangmangan. Hindi kami naninira. Kaya mag-isip lang kayo kasi tinuturoan namin kayo, mga Adventist, kung paano mag-isip. Tinuturoan namin kayo kung paano mag-analyze ng mali at tama. Di ba? So, dito sa nangyari sa kay Ellen White, kung talagang propeta sa Diyos, at yung binasa natin na tungkol sa amalgamation, nangyari daw sa panahon ng baha, na nag-asawa at nagkaanak, yung tao at mga hayop. Bakit hindi na niya inulit? Dinanggal niya. Ang dahilan kasi marami daw na-offend ng mga black people. Aba, teka, may problema. Ikaw, Brother Toto, ang masasabi mo pag ano? Sa akin, katulad po nung mga na-share natin previously, like yung last week, yung condemn prophecy nga, na hindi natupad. Condemn vision. So, hindi natin pwedeng ilabas lahat ng mga na-discover natin. Pero katulad nito, it is normal na ma-offend ang mga tao, lalo na pag-involve sila doon sa pinag-uusapan. Yes. Na ngayon, dalawang bagay na yan. Tao yan na ayaw makorek. Dito, sa sinulat ni Ellen G. White tungkol sa mga black people, it's very offensive kasi nung time na yon issue yung racism, yung mga racist. Yes. So if the church at that time was viewed as ito yung stand, so mawawala ngayon yung mga black people kasi nga they would consider it an insult to them who are believing in the ways that the SDA during that time were teaching, and considering na mataas ang katungkulan ni Ellen G. White. Tama. Now, the second is, of course, for people today reacting dito sa ating sinishare, it is also something very emotional. Kasi reactive nga rather than responsive. So, maganda, kanina may nakita akong comment ni Paul. Sabi ni Paul Bartolome, may sagot daw siya. So, later, we'll ask him to join kasi gusto niya mag-join. Which is, but sabi ko nga, let's finish the presentation first. Tama. So, dito pa lang, marami pang marireveal tungkol nga dun sa mga maling prophecy at maling sulat. And which only proves na kung si Ellen G. White talaga ay tunay na prophet at saka talagang inspired siya by God, na co-equal siya sa mga authors ng mga Bible natin. So bakit ganito na isusulat tapos tatanggalin? And malinaw naman na sinabi nung kanyang anak, si Willie White, na kasi nag-iingat sila, hostile kasi yon sa mga believers who are affected by the comment. So very clear na isinulat ni Mrs. White ito, makaka-offend. So katulad natin ngayon na nakaka-offend siguro itong sinasabi natin, pero hindi tayo magba-back down, hindi ba? Amen. Hindi tayo magre-retreat kasi nga alam ko na maraming ma-insulto o ma-offend, pero kung gagamitin natin ang pag-iisip at hihiling tayo ng leading ng Holy Spirit,
Hindi Amen. ganito ang presentation ni God when it comes to His Word. Amen. Kaya kung bibigyan natin to ng value na talagang co-equal or at par with the Word of God, which is the Bible, and sola scriptura nga ang pinapanindigan ng SDA, hindi uubra ito. Kasi nga dagdag ito sa mga katotohanan na ipinahayag sa Genesis at wala tayong mababasa o malinaw na paliwanag na magsusuporta nitong doktrinang ito, itong paniniwala ito. Ngayon, pwedeng baliktarin na itong doktrinang ito ay dinagdag upang ipaliwanag yung wala sa Bible. So dagdag ito, hindi ito labag yan sa katotohanan sa Deuteronomy 12:32 eh. Huwag dadagdag, huwag magbabawas. Everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it or take from it. Oh. Tama. Dagdag ito sa Bible eh. Wala naman sa Genesis na binanggit, di ba? Ng panahon ni Noah, na ang pinakamatindi kasalanan kung bakit nagkaroon ng baha, sabi ni Ellen White, ay itong pagkasalanang amalgamation of man and animals. Eh, saan sa Genesis yan? O di dagdag yan. At saka siguro madadagdagan pa ng ano pa. May dilemma rin siya, Brother Toto, kasi nagdagdag na nga siya sa Genesis, tapos sa isulat niya, amalgamation, hindi naman niya, tinanggal naman niya. Inumit naman niya pagdating sa mga susunod na mga aklat niya, hindi na sinulat ulit. Nakasala, guilty naman siya na you are taking away for it. Kung talagang salita ng Diyos, at totoong nasa vision ni Ellen White, totoo siyang propeta, ba't niya alisin yung salita ng Diyos? Yan ang minuto sa kanya eh. Diba? Kasi po yun nga na ano eh, na ano nga siya, na nabigla. May comment siguro sa kanilang pag-uusap sa pamilya. Ako, nag-speculate ako doon kasi nga, bakit tinanggal? If it's offensive. Kung truth naman yun, sinasabi nga ay present truth. Isang bagay na hindi natin alam, pinaliwanag na present truth na ang tao nakipagtalik sa hayop, lumabas ay mga itim. And ang tawag nila doon ay hindi pa nga negro, di ba? Ang tawag nila. Black. Ano ba? Black people. Darky. Darky pa ka. Darky. Naalala ko yung toothpaste na Darky kasi naabutan niyo yun. Naabutan niyo yung toothpaste. Baka nakakaitim ng ipin yun Darky. Hindi po, itim yung negro na nasa pack. Tapos pag ngumingit puti yung ipin. May natatawa po akong comment din ni Ellen G. White. Baka i-cover niyo rin yun mamaya, yung tungkol sa ano yung race ni Jesus Christ. No? Oo, mamaya. Pero as you go along dun sa inyong presentation, siguro we're interested to get some reactions or responses from Adventists who are eager to say something with regards to the topic tonight. Kasi syempre, to be fair naman, we need to hear out. Baka may alam sila. So it's fine with us. We will have a friendly sharing and discussion. Of course, wag silang ma-offend kung hindi nila mapapatunayan. Kasi nga, we cannot accept mga mga implication or mga patutsyada lang kasi nga na-offend sila. What we want is factual and give us evidence to prove. Kasi we are reasoning together, di ba? And maganda yung nagre-reason together, pinapakita natin factual, hindi yung baka. So dito, very clear naman. So mukhang mahirap ito ngayon na itanggihan kasi nakasulat nga sa documents ng Seventh-day Adventist mismo. Yes. Pastor, tuloy nyo pa para ma-wrap up natin. Oo. Ito pa lang, pinag-usapan pa lang natin yung reliability ng pagiging propeta nila. So umpisa pa lang. Parang hindi na talaga siya pasado sa kategory na propeta eh. Kasi biruin mo. Hindi talaga papasa. Pero hindi talaga. Pero hindi natin claim yon na hindi siya papasa. Ang Bible nagsasabi na dapat 100% na tama. Huwag siya magdadagdag o magbawas. Ang ginagawa lang natin, ating pinapaliwanag bakit hindi tayo naniniwala na siya ay propeta ng Diyos. And dadalawa pa lang to. Last week, yung tandem vision,
Ito ngayon, yung claim niya about amalgamation. Naku, So, marami hindi pa siya yan. mahirap i-digest kasi isa-isa Oo. nating hinihimay, verse Hinihimay by natin. verse. Oo. Ang implication niyan, Brother Toto at mga kaibigan, ay ito. Apo. Number 1, Ellen G. White is a false prophet. Wala namang ibang option eh. Wala namang ibang option eh. Hindi ka naman pwede maging neutral prophet. Hindi. Nagkamali ka sa sinabi at pinalitan mo salita ng Diyos. False prophet ka na. Number 2, Ellen G. White is aware that her statements about the amalgamation of man and beast are her own ideas only. Ito matindi. Idea lang yun eh. But she presents it as if it is being from God. Yun ang matindi na kasalanan. Mas matindi pa sa amalgamation ng kasalanan nito. Kasi binibintang niya sa Diyos ang hindi naman sinabi ng Diyos. Yan ang matindi dyan. At ito pa. Anong implication yan? Fearing that her life would be in danger if we continue her amalgamation of man and beast teaching, which offended many Black Southern authors, she chose to remove it from her future writings, believing it not truly from God. Eh baka nga talagang hindi galing sa Diyos to. Yung kanyang pahayag. Para nag-decide siya, kaya ang dali-dali niya mag-decide. Dahil siguro nakikita niya ang potential na maging threat ito sa buhay niya. Lalo na sa mga black people, eh, nagta-travel pa naman siya. So ang ginawa niya, teka, parang nonsense ata ako mamatay sa sarili kong inimbento lang. Siguro, meron siyang idea na, well, ituro ko kaya to para maging sensationalized, maging trending ito, kumbaga, sa ating panahon. Maging trending, pag-usapan, at makilala ko. Kaso, nung na-open yung mga black sa south part ng USA, tinanggal niya. Ba't ang dali niya mag-decide na tanggalin ito? Kasi nga, hindi nga totoo. Hindi nga totoo. Yung sinabi niya. Hindi nga totoong nangyari yun ng panahon ng flood. Ganun lang yun. Now, ito ngayon gawin natin, Brother Toto. Eh, ano ba ang interpretation ngayon ng mga theologians at mga scholars ng Seventh-day Adventists? Alam mo, Brother Toto, nung Adventist pa ako, ang daming mga Adventist nag-a-attempt dahil paliwanag ito, may mga modern na paliwanag. And I'm sure, yung tatawag sa atin mamaya si Brother Paul Bartolome, meron siyang sariling sasabihin. O yung mga modern. Mas marami yung mga modern na inventong mga sagot na hindi naman totoo. Pero, ang masasabi natin, mga kaibigan, mga viewers, yan lahat ng mga, kung meron mang 100 na defense na paliwanag ang Adventist, ang Ellen White Encyclopedia ay merong nire-recommend na 4 lang. Nasagot. 4 lang na sagot na nire-recommenda ang Ellen G. White Encyclopedia. Ibig sabihin, pag ang sagot nyo at speculation, lalo na yung mga layman na mga defender-debater dyan, eh, nag-iimbento na naman yan kung ano yung sasagot para i-defend. Stop na, wag na kayong mag-imbento. Sabi ng Ellen White Encyclopedia, 4 lang ho ang opisyal. Ito po ang dahilan. Bakit ito lang 4 ang katanggap-tanggap at possible interpretation ni Ellen White? Sabi ng Ellen White Encyclopedia ito ha. Kung wala kayo nito, I can give you a copy of Ellen White Encyclopedia. Humingi lang kayo sa akin para for the sake of truth. Sabi dito, the grammatical construction of these statements, yun nga, the amalgamation of man and beast. Yung grammatical construction, their context, and Ellen White's general use of the term amalgamation allow for possible interpretation. Ano yung 4 na yun? Na possible interpretation. Number 1, the practice of bestiality. Na ito nga yung sinasabi natin kanya pa, na ito talaga ang ibig sabihin ni Ellen White. Nagtalik yung tao at hayop at nagkaroon ng mga anak na confused species. Number 1 yan. Sa kanilang pinili na possible. So therefore, di tayo namang problema dyan, Brother Toto, magpaliwanag. May practice talaga ganun. Na-practice talaga ganun. Number 2, genetic combination of human and animal genomes to create chimeras. Eh, ito, tingin ko, hindi papasa to sa context. Kung ako lang sa aking pag-aaral at ginawang research sa article natin ngayon, paano naging possible ito itong genetic experiment, hindi na uso sa time ni Noah
yung mga genomes, yung natawag natin mutant, hindi pa uso yan. Mag-create ng chimera. Chimera kasi, ibig sabihin ng chimera, dalawang kahulugan. Yung chimera kasi ay tinawag na pangalan niya ng Greek mythological goddess na ano siya, mixture ng mga animals. Yung ulo niya ay leon, yung katawan ay tikbalang. Meron tayo. Chimera, tawag doon chimera. Meron din eh. May tikbalang, may manananggal, di ba? Aswang lang ang tawag doon. Pero meron din tayo eh. Ano pa ba yung mga mythology ng Pilipinas? Ganon din eh. So dito pa lang, ako, hindi pasado to para sa akin kasi wala pang time nito sa panahon ni Noah. Hindi obra to. Okay, number 3, na possible, sabi nila, interpretation, corruption of both humans and animals by sin. Unang-una, balikan natin yung number 2, Brother Toto. Kasi sino-consider ko rin dito, yung binasa natin kanina, kung bakit ito tinanggal ni Ellen White sa mga sulat niya, kasi nakaka-offend sa mga black people. Okay? So, yung number 2, genetic combination of human-animal genomes, hindi naman nakaka-offend sa mga black people to eh. Kasi kahit mga white people, apektado rito eh. Number 3, corruption of both humans and animals by sin, thus marring God's original creation. Well, hindi rin nakaka-open sa mga black people to. Kasi humans and animals, in general to, hindi naman black lang tinutukoy dito eh. No? Yung next, number 4, ito, number 4. Intermarriage and other kinds of union between righteous and unrighteous people, so that the distinction between righteous and wicked is lost. Mali pa rin to. No? In my research, bakit yung amalgamation of man and beast is yung man daw righteous people, yung beast is unrighteous people? Samantalang sinabi ni Ellen White na ang talagang involved dito, hindi yung beast na symbolical, kundi mismong mga literal na hayop. Kasi sinabi niya, every species of animal which God had created were preserved in the ark. The confused species that did not create, which were a result of amalgamation, were destroyed by the flood. And since the flood, there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the almost endless varieties of species of animals. Pag sinabi species of animals talaga involved. Kaya mali yung number 3 na suggestion ng encyclopedia. Ako, para sa akin, mali yun. Nasabi na, sinasabing man and beast, yung symbol yan ng righteous people and unrighteous. Sabi ni Ellen White, species of animal talaga yun eh. And certain races of men. So, hindi sa akin pasado. Kung ito pasado sa Ellen White Encyclopedia, sa akin hindi pasado yun. Doon sa category. Sinusundan lang naman natin yung category na ating pinag-aaralan. Encyclopedia. Tsaka hindi nakaka-open sa mga black people to. Na merong lang pagkakaiba ng righteous and unrighteous ka na baha. No. Kasi ang black people, both meron yan sa righteous, merong unrighteous eh. So how can ma-open ito mga black people? So ang talagang nakita ko na makakapasa na tinatanggap din ng Ellen White Encyclopedia at mga scholars ng Adventist at mga theologians na meaning ni Ellen White na amalgamation of man and beast ay pagtatalik mismo ng literal, physical, sexual relation ng tao at ng animals. Itong number 1. Itong pasado. At nakapasa rin at possible. Ito maganda. Possible, sabi ng encyclopedia na Ellen White, na possible itong interpretation. Which is, for me, ay probable, highly probable, kasi yung practice of bestiality na amalgamation of man kay Ellen White, nag-produce ng black people. Nagkaroon ng dark-skinned people dahil nagtalik ang mga tao at hayop. Nagkaroon ng mga negro. O ngayon, tanong, hindi kayo ma-open yung mga black people doon sa ganong statement? Ito ang nakaka-open yung number 1. Tama ba, Brother Toto? Ito ang nakaka-open sa mga black people. Na sila, mga black people or mga dark-skinned race, ay produkto ng bestiality. Yun ang salita natin naintindihan ngayon eh. Bestiality, pagtatalik ng tao tayo, na ayon kay Ellen White,
ay pwedeng mag-produce ng offspring. Na ngayon, scientifically speaking, sa ating panahon, ay napatunay na by science na hindi pwede mangyari. Tama po. At saka, based on my readings, at saka naisulat nyo rin, hindi lang black people ang tinamaan. Kasi, alam nyo, yung Native Americans or yung mga migrants from different continents na nakapunta sa Amerika, one of the races mentioned, yung Digger Indians. Kasi pangit sila eh. Maliliit sila at saka they don't look like Europeans. So, nasama na rin dito sa classification ng mga amalgamation yung mga Digger Indians. Aside from yung mga black people or yung mga darkies, yung Digger Indians. Oo. Marami yan. Nabanggit ni Uriah Smith yan eh. Si Uriah naman. Si Uriah kasi supporter siya ni Ellen G. White. So, doon din, medyo kung babasahin natin yung support ni Uriah Smith, kasama na, yung black people, yung wild bushmen of Africa. Ayun ang tawag nila. Wild bushmen of Africa. People, wild bushmen of Africa. Tapos yung Digger Indians nga eh. Ngayon, ni-research ko yan, tinignan ko yung picture ng mga Digger Indians. Pangit nga sila. Kumbaga, pangit sa mata ng tao. Kasi hindi sila matangos ang ilong, hindi maganda ang kutis nila, at saka maliit sila, hindi proportion yung katawan nila. Siguro dahil sa yun nga yung conditions. Ganon din sa Africa, hindi ba? Yung bushmen of Africa. So yan, classified yan under doon sa mga sinulat ni Ellen na bunga ng amalgamation. Mga fruits of amalgamation. Products of amalgamation. Hindi na yan in-specify later on kasi offensive eh. Offensive. And syempre, kung dito sa Pilipinas, hindi ba? Kung pangit ka, amalgamation ka. Hindi ba? Parang hindi tama. Kasi nga, ang Diyos kasi alam naman natin na iba-iba ang ating mga kulay. And that is, alam naman natin sa science, the cause of yun yung reaction ng skin natin to yung climate or wherever we are located, hindi ba? So sa Africa, darker skin sila kasi nga yung kanilang anong tawag doon? Melanin or melanin. Melanin. React yun, kaya darker sila. So nothing wrong with being dark. In fact, we love different colors na create ni God. Kasi ganun ka-interesting si God. May mga purposes siya palagi. Kaya nga yung dividing wall only Christianity has been able to provide na wag tayong titingin sa itsura or sa kayamanan o sa status ng isang tao. Kasi nga, all are the same in the Lord. Amen. And itong old writings ni Ellen, which ngayon lang siguro nung iba naririnig, syempre, offensive yan sa mga involved. And kung naririnig nung Adventist ngayon na hindi pa ito nababasa, sasabihin nila na gawa-gawa lang yan ni Pastor Ron. Pwede nilang sabihin na may paliwanag yan pero na-present naman yung paliwanag. Kaya curious din naman ako marinig yung response or reaction ng mga nakikinig na Seventh-day Adventist. Talagang sa atin, kasiyahan natin. Kasi ibig sabihin interesado sila sa ating pinag-uusapan. Na hindi sila mga trolls. Mga trolls. Marami kasi mga trolls. Mga trolls lang eh. Alam nyo, kung tutuusin, marami pa akong natuklasan sa mga writings. Yung mga descriptions na wala naman sa Bible. Ewan ko lang kung nabasa nyo yung description ng height ni Adam na twice our size daw si Adam. Super tangkad. Di ba? Pang NBA. Hindi lang. Matangkad pa kay Goliath. 60 feet 60 feet ba ang nakasulat sa nabasa nyo? Pag-usapan din natin yan. Itong series natin yan. Next week, puro Illinois tayo ngayon. Puro Illinois tayo ngayong buwan na to. Yung maganda yung last week naman, di ba? Yung field vision. Ngayon naman. So ito lang ay nagpapatunay na huwag tayong aasa kay Ellen G. White. Yes, amen. Yun ang point natin. Pagka-Bible, ang paliwanag ng Bible, ang Bible lang nagpapaliwanag.
Kaya nga ang tanong ko, Brother Toto, Research. dun sa mga findings natin at sinishare natin expose sa pagiging propeta ni Ellen White, kung hindi pa kayo naniwala na false prophet si Ellen White sa dinami-dami ng mga ebidensya na labas natin, ay para sa inyo, wala nang totoong false prophet talaga. Kasi ang qualification ng false prophet, na kay Ellen White lahat eh. Di ba nakita natin sa kanya lahat ng qualification para maging false prophet eh. Nasa kanya. Ngayon, kung sasabihin lang, ay hindi totoo yan, hindi false prophet, wala nang false prophet. Wala nang false Pwede prophet. na nating tanggapin yung mga iba pang propeta na pwede na maging propeta si Kibuloy. Si Russell, Charles Russell, Jehovah's Witness. Jehovah's Witness, may prophet sila, di ba? Yun nga yung napansin ko po eh. Kasi kanina kausap ko yung hardinero namin eh. Tapos, yun nga, may daw nangangaral sa kanyang Jehovah. Yung misis niya daw eh, lagi nag-a-attend. So, tinanong na sa akin yung tungkol nga sa ano yung turo ng Jehovah. Sabi ko nga, mag-iingat tayo kasi nga, pag kami nagsabi ng propeta at saka modern day at saka sila yung sila lang yung maliligtas, ay mag-iingat tayo kasi nga, alam nyo, hindi naghirap ang Panginoong Hesukristo sa Kalbaryo upang pahirapin ang kaligtasan. Amen. Kaya kung mayroong mga nagtuturo na ayun nga nakadepende ang kaligtasan mo sa gagawin mo, ayun ay false prophecy yun or maling turo yun. Kasi ang grace kung titingnan natin ay napakalawak, mas malawak pa sa ating pagkaintindi ngayon. And ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na yun nga tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos upang malaman natin kung anong katotohanan at kung paano tayo mabubuhay na bilang mga nananampalataya. So itong kapiranggot na pinapaliwanag natin ngayong gabi ay isang katotohanan na nakakapuwing at masakit. Di ba? Ngayon, kung tatanggihan pa ng mga nakikinig na ito na ay may katwiran, dapat mga twiran din sila ng matuwid upang maintindihan ano ang paliwanag nila sa kanilang paniniwala na ngayon ay naipahayag na mali pala ang turo ni Ellen G. White. So, diba, that is to be fair. So, mamaya pakikinggan natin si Brother Paul kasi alam mo, mahal ko to si Brother Paul and nirerespeto ko itong sinasabi niya. Kaya pakikinggan ko rin naman mamaya at tignan natin. Amen. Okay. So, ano pa? Tuloy natin. Tuloy natin. No? Sige. Okay. Ngayon, ito ngayon, sabi ko nga, ang daming iba-ibang mga speculation, mga Adventist defenders all over the world. Marami silang mga kwento na kung titignan natin sa category ni Ellen White, hindi pasado. Kaya itong ang apat na ito, hindi pasado yung tatlo eh. Isa lang nakapasa sa akin eh. Number 1 eh. Kasi yun ang tumutugma sa context kung bakit tinanggal na ito ni Ellen White sa kanyang mga writings. It offended the black people. Pag tinignan mo yung apat na nilagay ng Ellen White encyclopedia, yung tatlo doon hindi nakaka-open sa black people eh. Ang nakaka-open sa black people yung number 1, the practice of bestiality, na nagtalik ang tao tayo at ang naging mga anak ay mga dark people. Question, ngayon, Pastor. Sige po. Bago niyo pagpatuloy, curious lang ako kasi mamaya affected din yan sa comment ni Ellen G. White tungkol sa kulay ni Jesus Christ. Nakapunta na ba may record ba na nakapunta si Ellen G. White sa Israel? Or sa Middle East? Wala akong nakita. So, ibig sabihin, nung panahon nun, hindi nila alam kung anong kulay ng mga Hudyo sa Israel. Malamang. Pero may mga Jews na nung time na yun sa Amerika. May mga Jews pero ang tunay na kulay kasi ng Hudyo nung panahon ni Kristo ay hindi sila white eh. Hindi sila white. Hindi. Malamang si Jesus hindi rin white. Kaya gusto kong ipakita ninyo mamaya yung isang finding na mamaya. Pero sige po, tuloy nyo na. Babalikan natin. Okay. Ngayon, Brother Toto, ang point natin, pag-usapan natin ngayon, sa dinami-dami ng mga interpretation na Adventist, kahit itong mga Adventist ngayon na nakikinig sa atin, sigurado ko may mga sagot sila. Ito lang sasabi ko sa inyo. I-consult natin ito sa mga expert at mga matatagal ng Adventist, mga apologists, no, na kinikilala talaga worldwide.
katulad ni Francis D. Nicol. Si Francis D. Nicol, sumulat siya ng book na ipagtatanggol si Ellen White. Ang pamagat ay Ellen G. White and Her Critics. Alam mo ba yung brother Toto? Ellen G. White and Her Critics? Yan, meron ako yan. Hardbound tsaka soft gown. Ang sabi ni F.D. Nicol, meron siyang binigay na salita na nagpapahiwatig kung ano talaga ang katanggap-tanggap at kapanipaniwala na paliwanag na mga Adventist noong panahon ni Ellen White na hindi niya yon pinapaliwanag nitong mga nag-aangking defender ni Ellen White. Ano yung sinabi ni F.D. Nicol? Itong si F.D. Nicol, kinikilalang best defender ng Adventist to. Pero meron siyang inamin doon sa kanyang libro, doon sa Ellen White and Her Critics. Sabi niya rito, sige po. 300 page, 306, 307. What Mrs. White meant, sabi ni F.D. Nicol, by this has been the occasion of some speculation throughout the years, na hanggang ngayon, marami Adventist may mga speculation. Wes, solve na problema nyo, mga mahal na Adventist. Meron ng idea kayo ngayon kung ano talaga ang paliwanag nun originally, ng mga early original Adventist. Yung Adventist na nagpapaliwanag ng iba, hindi na original Adventist yan. Mga inventor yan, mga nagpapalusot yan para hindi sila mapahiya. Ito, sabi ni F.D. Nicol, what Mrs. White meant by these passages has been the occasion of some speculation throughout the years. Her critics have set forth their view of her words in the charge cited. And those who believe in her writings, in-highlight ko yan, kasi ito naman daw yung mga believer kay Ellen White, nagbabasa ng kanyang writings. Kung kayo mo, Adventist na nakikinig ngayon, believer ka sa writings ni Ellen White, dapat ganito rin paliwanag mo. Those who believe in her writings have given two explanations. Ano yun? Some have held that she taught not only that men and beasts have cohabited, but also progeny resulted. Etong matindi. Nako, kamusta kayo mga Adventist dyan na mayroong ibang sagot na hindi naniniwala na literal, naniniwala si Ellen White na nakakaanak ang pagtatalik ng hayop at ng tao? Well, magsisi na kayo. Kung Adventist talaga kayo, itong category natin na sinusukat Brother Toto ang category ay dapat malaman natin kung ano yung unang unawa ng mga Adventist na nakapakinig sa turo ni Ellen White nung buhay pa siya. Sinabi mismo ni F.D. Nicol, yung mga naniniwala sa kanyang writings, mayroon daw dalawang explanation. Mahal na Adventist, naniniwala ka ba kay Ellen White? Naniniwala ka ba sa writings ni Ellen White? Dapat itong paniwala mo. Dapat itong explanation mo. Na ano? Some have held that she taught na nagturo si Ellen White na hindi lamang nagkaroon ng pagtatadik ang mga tao sa mga hayop by cohabited. Cohabited. Nagtalik yan. Nag-join, nagsama. But also, hindi lang nag-bestiality. In another word. Hindi lang nagkaroon ng bestiality. Ayon sa mga Adventist, hindi lang bestiality between man and beast. Ang paliwanag ni Ellen White dito, kasi she taught ay ano pa, but also that progeny resulted. Nagkaroon ng anak. Tanong, sino may sabi niyan? Mga critics ba? Mga kalaban ba ni Ellen White? Hindi po. Ang nagsabi at nag-explain niyan ay yung mga faithful followers ni Ellen White na naniniwala sa kanyang writings, na naniniwala sa propeta. Ang paniwala ng mga tunay na mga Adventist sa understanding ni Ellen White ay nagtuturo siya na nagtalik talaga ang tao at ang mga hayop ay kay Ellen White at nagkaroon ng progeny resulted. Ibig sabihin, nagkaroon ng anak. At tatanga ako, Brother Toto, ito mismo si F.D. Nicol, ibang paliwanag niya. Ang paliwanag niya, ang talagang reading daw dapat yun, amalgamation of man and of beast. Parang pinaghiwalay niya. Amalgamation man between man and beast between beast. Hindi sinunod tong kanyang sinulat. Hindi naintindihan ni Nicol na yung mas matatanda pa sa kanya na Adventist na naniniwala kay Ellen White habang buhay pa siya.
Ang paliwanag nila talaga nagkaroon ng literal na pagtatalik ang hayop at ng mga tao. They cohabited together at nagkaroon ng progeny, nagkaroon ng suppling. Oh, scientifically speaking, of course, sa panahon natin, mali yan. Wala na nagtuturo ng ganyan kasi scientifically proven na hindi compatible magkaanak ang tao at hayop kasi hindi ganyan design ng Diyos eh. Kaya ang design ng Diyos sa creation. Di ba? Simpleng paliwanag lang dyan. Ewan ko lang kung mag-a-agree ang mga nakikinig. Ang tao, hindi ba, ang babae, nagre-regla yan. Hindi ka mabubuntis pag nagtalik ng nagre-regla. Pansinin nyo sa hayop, ang hayop, nagre-regla, dun sila handang magtalik. Oo nga, no? Napansin nyo? Oo nga. Kung breeder kayo ng aso, ganun ang explanation doon. Na yung aso, pagka nagre-regla, yun yung fertile moment niya. Galing, no? Ay, alam niyo ba yun? Hindi niyo alam. Oo, hindi ko lang nalaman yun eh. Hindi kasi nag-breed ng aso eh. Pero yung mga pet lovers. So, I used to breed dogs. And yun nga. Actually, yung maraming mga tuta na cute ngayon, yung mga aso na cute ngayon, mga maliliit. Ano yan eh? Amalgamation ng product ng amalgamation yan. Pero between dogs pa rin. Species ano yun? Species, the same species yun. The same species. Pero itong kay hindi pwede mag-cross species. Hindi pwede mag-crossbreed. Pero kay Ellen White, naniniwala siya na crossbreeding ang tao at hayop na nagkakaroon ng anak, mga negro, mga black people. Yan ba totoong propeta? Pag yan eh, nalaman ko lang noon yan, Brother Toto, baka kahit isang taon pa lang ako Adventist, aalis ako dyan eh. Malamang kasi nga hindi pa sila handa nung time na yon sa mga siyensya at saka yung mga pag-aaral. Pero alam nyo, ang mga Hebreo nung time na yun, mga Israel, alam na nila yan. May wisdom that comes from heaven. Pero ito kaya nga po, ito hindi si wisdom from heaven. Kung totoo si Ellen White na propeta, kahit hindi pa siya scientist, pwede naman sabihin sa kanya ng Diyos, hindi pwede yan kasi akong creator. Dapat alam niyan. Pero bakit hindi sinabi sa kanya ng Diyos yun? Kasi nga, hindi nga sa propeta. Yun ang ibig natin sabihin dyan. Yun ang pinapoint out natin. Para ang isang nagsasabing propeta magturo na pwede magkaanak ang breeding ng hayop at tao, dyan pa lang. Wala, hindi na pasadong propeta yan. Tapos sinasabi pa niya, galing sa langit, galing sa trono ng Diyos. Yung liwanag na yan. Napastangan sa Diyos yung ginagawa niya. Kaya naku, hindi pa kayo ma-open ang mind nyo, wala nang totoong bula ang propeta sa inyo kung di pa kayo naniwala na false prophet si Ellen White. Kaya magandang paliwanag ang paliwanag niyo po ay may ebidensya. Hindi lang yung sabi ni Pastor Ron yan eh. Hindi naman yan. Yes. So dito sa mga mga ating napag-aaralan ngayong gabi. Siyempre, mamaya sasagutin natin yung mga tanong kahit na mabilis lang kasi to be fair na nag-effort naman yung mga nagtanong. Yung pipiliin natin yung tamang tanong na may direksyon, hindi yung tanong na nangaasar. Hindi tumatanong. Iba yung tumatanong, iba yung nagtatanong. Iba yung nagtatanong para marami ng katotohanan. Yung tumatanong, yung sumusubok lang sa atin. May mga sumusubok na nagtatanong. Ang tawag doon, tumatanong. Pero we will be fair. We will try our best to answer yung questions even off topic. Quickly. Okay lang. Sige, brother, dito nilang malaman. Sagutin namin yung tanong. Yung tanong kasi siya mamaya. Kung ano daw masasabi natin dun sa nangangaral na layman. Sasagutin po namin yan, brother, dito katibot. Salamat po. So tuloy natin, no? Pastor Ron, si FD Nicole, kanyag ito na SDA. Alam natin. Yes, kilala mo yan. Oo. Kilala natin yan. Kilala mo yan. Ng SDA yan. Ngayon, itong mga sagot niya ay magandang paliwanag at malinaw na malinaw. Hindi natin ito mababaluktot kasi English yan na napaka-solid ng kanyang yung structure ng kanyang pagka-explain, hindi ba? So, malinaw na. So, sige nyo, tuloy nyo na po kasi malinaw na yan. Hindi na natin pwedeng, hindi na natin kailangan pilitin. Si Francis Nicol na nagsabi na yung mga believers sa writings ni Ellen White, no? Mga pioneers, kahit noon pa, ang interpretation nila sa amalgamation of man and beast ay dalawa daw interpretation nila. Ayon sa turo ni Ellen White. Kasi sinabi na dito that she taught
na tinuro ni Ellen White na hindi lamang ang tao at ang hayop ay nagtalik, kundi nagbunga pa. Nagbunga pa ng mga anak. Kaya half man, half beast. Oh, yan ang sinasabi natin. Ngayon, kaya mga Adventist na mag-iimbento kayo ng ibang salita na malayo dito, hindi na kami maniniwala sa inyo. Sorry po. Kasi pag nagsalita kayo, nangatwiran kayo, na malayo sa sinasabi ni F.D. Nicol, pasensya na. Stop the discussion. Kasi pagyayabang na lang yan. Pag marunong na lang yan. Nag-iimbento na lang kayo para mapalusutan at maging banal sa harapan ninyo si Ellen White. Sorry, hindi pasado. Mas paniniwalaan ko itong prestigious at kinikilala na credible na apologist no si Francis D. Nicol, na siya mismo nagsabi na yung mga Adventist na naniniwala sa writings niya, may dalawang explanation sa amalgamation of man and beast, walang iba, kundi nagtuturo si Ellen White na ang tao at ang hayop ay nagtatalik, nagsesex sila, bestiality, at naging anak, naging bunga. Naku po, okay. Hindi pa mabuksan ng isip nyo, mga Adventist. Kasi pag ganito propeta nyo, loka-loka tawag dyan. Tapos pag naniniwala kayo, mas loko-loko kayo. Hindi lang possible hindi lang improbable, impossible na mangyari ito. Pero naisulat na, so hindi na yan mababawi. Dapat yung mga Adventist natin, kaibigan, magtanong na sa sarili nila. Kung kayo nakaupo, nakahiga kayo, magtanong na kayo. Propeta ba ng Diyos talaga si Ellen White? Hindi, at saka tanong nila dun sa mga nakakaalam sa loob. Kasi tayo din, nagtanong din tayo sa mga pastor natin, di ba? Tama naman. So, i-fact check nyo kami dito sa mga nakapresent, tanong nyo sa pastor, or punta kayo sa Ellen G. White Estate, hanapin niyo yung sagot. Para kayo rin magkaroon ng evidence. Kasi nga, alam nyo, patuloy tayo nag-aaral eh. Hindi tayo nakaupo lang at pakuya-kuyakoy. Nantay natin dumating ang Panginoon na wala tayong nalalaman. Baka mabigla tayo na hindi tayo kasali. Yun nga eh. It's not about waiting. It's about preparing. Yun ang nakuha ko sa atin. So if you're preparing for the coming of the Lord, then part of that is actually studying scriptures. Kaya nga po, it takes a lifetime to study the Word. And it's a spiritual habit that many people are now losing. Kasi nga, ang Bible ngayon nasa phone. Hindi ako nagbabasa ng Bible sa phone kasi nga, ang Bible dapat na mamarkahan. Talagang pag-aaral. Sa ang phone, mahalin natin ang salita ng Diyos. Sa phone kasi may mga distractions eh. Nagbabasa ka, pag nag-text sa yun, wala na. Lalo na pagka marami kang kausap, di ba? May hanap buhay ka doon. Tapos mamaya may mag-post ng ima-interest ka, nawawala yung focus. Be serious about studying scriptures. Spend at least 1 hour a day if you can. 1 hour a day reading the pure Word of God without any supplement. Kumbaga, get to the Word and digest it with your heart and seek the Holy Spirit to really reveal what is truth. Alam nyo, mahirap i-start yung habit na yun kasi lalo na pag habitually ang bata sinusubuan ng pagkain at hindi yan pinabayaan na magkumain ng sarili, habang lumalaki yan, magpapasubo yan. Di ba? Totoo yun. May mga bata, 7 to 10 years old, sinusubuan pa ng mga nanay. So, ganun din yan sa ating spiritual life, di ba? So, hanggang ngayon, sinusubuan pa yung marami. Ay, yung malalaman mo pag sinusubuan ka kasi yung pastor, yun ang nagpapakain, sinusubuan ng dilata. Hindi literal na dilata. Ibig sabihin nun, ninuyana, tapos ipapakain sa kanila. Ang napakaganda pong spiritual habit talaga is read the Word of God. Amen. Cover to cover, word for word. And pag hindi mo naintindihan, tumigil ka doon at ask the Lord for revelation. Amen. Yan ang good spiritual habit. Yan tama. Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Now, we've proven tonight, Ellen G. White is no prophet at all. No. Or if she is false. False talaga. Oo. Ngayon, ito brother Toto, dito tayo ngayon. Nalaman na natin, salamat kay Francis D. Nicol, na inamin niya na original understanding ng Ellen White sa turo ni Ellen White na amalgamation of animal, man and beast ay nagtalik, literally, physically, nag-sex ang tao sa hayop at nagkaroon ng anak, nagkaroon ng bunga.
Kung meron pang Adventist kayo narinig na ibang paliwanag, i-discard nyo na, itapon niya sa basura yan. Kasi ginugulo lang niya yung sinabi ng Adventist. At yan ang paraan ng mga maraming defender ngayon na ginugulo nila para hindi sila mapaya. Kasi nakakahiya ito eh. Ikaw ba naman, kapag mga malaki mo yung propeta mo, nagtuturo na, nagtatalik ang tao at hayop, tapos nagkakaroon ng anak. Sa ngayon, wala naman niniwala. Baka diyan pa lang, alam mo nang hindi totoong propeta si Ellen White eh. Now, ito. Mag-quote tayo ng ilang halimbawa. Isipin natin, halimbawa, number 1, ito magpapatotoo sa atin na ganun ang unawa at understanding ni Ellen White. Si Uriah Smith. Okay, si Uriah Smith, defender of Ellen White to. Defender. In fact, noong 1866, siya ay sumulat sa ng mga series of article sa Advent Review and Sabbath Herald na ito ay official magazine ng Seventh-day Adventist Church. Sabagay ngayon, mayroon pa rin Adventist Review ngayon. Itong pinaka-Adventist Review noong 1866, sumulat si Uriah Smith ng depensa against dun sa mga critics ni Ellen White sa kanyang writings. Dahil isa sa mga critics ni Ellen White ay yung mga dating close friends na mag-asawang James at Ellen White. Mga close friend ito. In fact, itong si B.F. Snook ay naging presidente, unang presidente ito ng General Conference noong time na on. At itong si W.H. Brinkerhoff, ito abogado to. Attorney, abogado itong si Brinkerhoff. Siya naman naging secretary. Ngayon, noong 1860s, umalis sila sa Adventist kasi marami sila nakita na maling turo at palyado ni Ellen White. Ibig sabihin, mga matatalinong tao ito. Hindi ito spoon-feed kung ano sabihin ni Ellen White. Bow. Amen. Nag-iisip. Hindi sila parang mga zombie na nakakita lang, nakakaamoy, pero hindi nag-iisip. Ngayon, umalis itong dalawa. At sumulat sila ng book ng mga 1860s na ang pamagat, The Visions of Ellen G. White, Not of God. Sumulat to si B.F. Snook at W.S. Brinkerhoff. Actually, sila ngayon ang founder ng Church of God Seventh Day. Di ba meron ngayon yung Church of God Seventh Day? Mga Sabbath keeper na Church of God sa Amerika. Pero konti lang ang members sila. Sila ang founder na. Now, umalis sila, iniwan nila ang Seventh-day Adventism. Sumulat ng libro, Visions of Ellen White, Not of God. Ito yung isa sa mga dahilan kung ba't sila umalis at hindi na naniniwala na si Ellen White ay propeta ng Diyos. Sabi ng authors, these visions teach that the Negro race is not human. This charge they deny. We will let the reader decide for himself. Meron akong copy nito, Brother Toto, bibigyan kita ng kanilang sulat. Okay? Here is what he says, sabi mismo nila. Since the flood, there has been amalgamation of man and beast, as may be seen in the most endless varieties of species and in certain races of men. Spiritual Gifts, Volume 3. But, what are we to understand by certain races of men? She has not informed us in her writings. Totoo naman. But let us fix the stigma of amalgamation where we see fit. But the interpretation has come to light. Lumantad daw, nag-leak daw itong interpretation nito. Paano? She told it, sinabi daw ni Mrs. White, to her husband, kay James White, kung ano ibig sabihin nito. And he made it known to Elder Ingraham. Sinabi daw ni James White sa isang elder ng Seventh-day Adventist, Elder Ingraham. And he divulged the secret to the writer. Yung sumusulat nitong sila B.F. Snook at saka si Lincoln. Sa kanila mismo sinabi ni Elder Ingraham, yung narinig niya mula kay James White, na that Sister White had seen that God never made the darky. Anong narinig niya mula kay James White? Nito si Elder Ingraham, na si Ellen G. White daw ay nagsabi na hindi ginawa ng Diyos itong mga darky. Ano pa yung darky? Yung mga blacks. Yan yung mga blacks. Hindi daw ginawa ni Ellen White ang mga black. The term, sabi dito sa ating article, the term darky is an offensive and outdated and historically used to refer to the black people. It is widely considered a racial offense and should not be used in the modern language. This term is derogatory and reflects history of racism and discrimination. So, ibig sabihin, Brother Toto, ito although sabihin natin na ito ay
witness na sinabi dito sa sumulat na dating Adventist na naging president na General Conference, na ito narinig niya, sinabi mismo ni Ellen Graham, na sinabi ni Sister White, ay na alam niya na yung mga black people ay hindi gawa ng Diyos. Now, para sa akin, totoo ito. Bakit? Kasi Ellen White Encyclopedia na gawa ng Adventist mismo nagsabi, kaya later on, hindi na ito inulit ni Ellen White sa kanyang mga writing kasi maraming na-offend na mga black people sa sinabi niya. So, di ba? Pero hindi niya nirikan. Compatible. Hindi niya binawi. Hindi niya binawi. Hindi na masaklap doon. Hindi niya binawi. Although mamaya, sasabihin ng mga Adventist, itong lagi ko narinig sa mga Adventist, bakit may maraming mga sinabing mga gagandang bagay, mga positive things na sinabi si Ellen White sa mga black? Mamaya, pag-aaralan natin yan. Dito muna tayo. Now, eto ngayon. Dahil dyan, mga kapatid, eto ngayon ang sagot ni Uriah Smith. Kasi pinag-aaralan natin ngayon ang paniwala at testimony ni Uriah Smith. Ano ba pagkaunawa niya sa amalgamation? So bilang depensa ni Uriah Smith, sumulat siya ng libro. Yung book niya, ang pamagat naman doon ay yung Visions of Ellen G. White is from God. Yun naman ang sagot ni Uriah Smith noong 1866. Pero ito yung unang lumbas noon as an article sa Advent Review and Herald. Na? Lumbas to. And later on, naging book. Meron din akong kopya nito na Adventist Review and Herald na article ni Uriah Smith. Now, ito. Anong sinabi niya sagot ni Uriah Smith? Ito sagot niya. The vision speaks of all these classes of us, races of men. Yet in the face of this plain declaration, the foolishly assert, at tinutukoy niya dito mga foolish ay yung dalawa, si B.F. Snook sa Bakerhoff. Sila daw yung mga critics. They foolishly assert that the vision teach that some man are not human beings. Kasi kung napansin mo kanina, doon nga naman sa sinulat nila, nung dalawang dating Adventist, narinig nila si Ellen White na nagtuturo ang mga negro, hindi human. So yun ang sinagot ni Uriah Smith. Sabi niya, mga foolish itong mga assertion na to. Hindi sinasabi daw ni Ellen White na hindi human beings itong mga produkto at naging anak ng amalgamation. Ito pa sabi niya, but does anyone deny the general statement contained in the exact given above? They do not. If they did, they should easily be silenced by the reference to such cases as the wild bushman of Africa, some tribes of Hottentots, and perhaps the Digger Indians of our country. Ayun. Sabi ni Uriah Smith, hindi, mali kayo. That is a foolish assertion. Walang sinabi si Ellen White na ang mga anak na naging bunga ng pagsasama ng hayop at ng tao ay hindi sila human. No, human pa rin sila. Yun ang point dito ni Uriah Smith. Tao pa rin sila kasi kung makita nila, patatahimikin sila ng katotohanan. Pag tinignan nila yung mga anak na aktual, na itsura ng mga naging bunga ng amalgamation, nagbigay ng example dito si Uriah Smith, katulad ng mga wild bushmen of Africa. Nakita mo ba yung mga itsura nito? Wild bushmen of Africa. Talagang mga black talaga sila, mga hindi talaga parang hindi pangkaraniwan. And some tribes of Hottentots and perhaps the Digger Indians of our country. Tapos sinuportahan pa ni Uriah Smith yung kanyang sinabi na itong mga black na ito, tao pa rin naman yan. Yun ang point niya. Tao pa rin naman itong Bushman of Africa. Tao pa rin naman itong Hottentots at perhaps the Digger Indians. Tao pa rin yan. Yun ang point ni Uriah Smith. Hindi sila animal, hindi sila hayop. Tapos, moreover, sabi niya, naturalists affirm that the line of demarcation between the human and animal races is lost in confusion. Ito matindi. Ito nagpapalakas ng ating case na si Uriah Smith ay naniniwala na itong mga binanggit niya ng mga tribes na ito, na black, mga dark-skinned people ito, ay bunga ng pagtatalik ng animal at ng tao. Sinusuportahan lang niya yung sinasabi ni Ellen White na amalgamation of man and beast na kinikriticize ng mga dating Adventist na kanyang sinagot. Sabi niya, mismo yung mga naturalists, mga scientists, nag-affirm na yung line of demarcation between human and animals
parang nalilito ka na, hindi mo na alam tuloy kung hanggang kailan nagmumukhang tao ito o nagmumukhang hayop ito, mga dark people nito. Yun ang point niya eh. Kaya sabi ni Uriah Smith, it is impossible, as they affirm, to tell just where the human ends and animal begins. Can we suppose that this was ordained of God in the beginning? Of course, they do not believe na God ang lumikha sa kanila. No? So, anong point natin dito? Ba't natin binabasa itong testimony ni Uriah Smith na pagsagot niya, pang-refute niya sa mga critics ng mga dating Adventists? Si Uriah Smith, yung binigyan niya example dito, ay nagpapatunay na para kay Ellen White, ay naniniwala kay si Uriah Smith na itong mga Bushman sa Africa, Hottentots at Digram Indians ay mga bunga ng amalgamation. Pero ang pinapoint lang ni Uriah Smith, hindi naman sila mga hayop. They are called still human pa rin daw. Samantalang sabi ng mga critics ni Ellen White, yung mga Negro is not human, di ba? Yun ang sinasagot niya eh. So hindi nila pinagtatalunan kung sila ba'y anak ng amalgamation o hindi. Hindi yun ang issue. Ang pinagtatalunan, ito bang anak ng amalgamation ay tao pa rin o human o hindi? Ang sabi ng mga critics, hindi na tao yan. Kasi mixture of animal and human. Pero sabi naman ni Uriah Smith, tao yan. Kaya pag tinignan mo ng actual, itong mga Bushmen of Africa, siyempre nung panahon ni Uriah Smith, meron yan. Yung tribes ng Hottentots at mga Digram Indians sa ating bansa, pag tinignan mo, tao pa rin naman itsura niyan. Sila meron pa rin mga traits ng tao. At tinatawag silang human races ni Ellen White. Hindi naman animal ang tawag ni Ellen White. Which is true naman. Hindi talaga tinawag na animals ni Ellen White itong anak ng amalgamation. Pero ginamit niya yung naturalist, mga scientific na mga naturalist, na affirm, kino-confirm na sa itsura nitong mga Bushman of Africa, Hottentots, at Digram Indians at mga blacks, halos di mo na makita ang distinction between animals and human. Kasi nga, naniniwala si Uriah Smith na bunga at anak sila ng amalgamation, pagtatalik ng tao at hayop. Anong klaseng propeta yan? Yun ang point natin dito. Yun sinasabi mo kanina, Brother Toto, na ang mga paliwanag na mauna at original na Adventist na believers at naniniwala sa writings ni Ellen White ay gano'n, katulad ng sinabi ni Uriah Smith, na ang mga black people, mga tribo sa Africa, ay mga anak ng... pero tinuturing pa rin daw silang tao. Yun ang sinagot niya. Kasi pwede na, kung total si Uriah Smith, doon sa mga critics na, ay hindi totoo na nagkaanak ang beast at ang tao, hindi totoo. Dapat yun ang sinabi ni Uriah Smith. Hindi ino ang tinutulan ni Uriah Smith yun. Ang tinutulan niya, yung tawagin mong hayop, yung anak ng nagtalik na tao at hayop. Yun ang pinapoint niya. Therefore, ang common denominator between the critics and Uriah Smith, they both believe na may nagkaanak yung pagtatalik ng tao at hayop. Hindi na pinagtatalunan yun. Ba't yung mga Adventist matitigas yung ulo? Ba't may mga layman na nagmamarunong pa, alam mo, mahusay pa dito sa mga referensya binabasa natin. At si Mabi mismo ni F. Nicol na mga early Adventists ay naniniwala na may dalawang explanation. Una, nagtatalik ang tao at hayop, literal, physical, at nagkaroon sila mga anak. Huwag nyo nang baguhin yan. Nakakahiya na kayo sinabi ni Ellen White, tapos magtatalo-talo pa kayo. Ano ngayon ang bunga? Hindi nagtatalo-talo kayo. Ang suggestion ko at payo ko sa mga kaibigan natin Adventist at mga layman, kung makikipag-debate kayo at itong topic, huwag nyo na gamitan ng mga gymnastic na salita ng papaganda. Huwag na kayo mag-imbento ng paliwanag kung anong ibig sabihin ni Ellen White, kung ano yung amalgamation of man and beast. Ang gawin nyo lang, sundan nyo si Francis D. Nicol, siya na nagsasabi, siya nagtatanggol kay Ellen White na totoo. Hindi kayo kinikilala ni Francis Nicol. Ang kinikilala ng Adventist si Francis Nicol. Nang sabi niya, ang mga early Adventist na faithful sa writings ni Ellen White, ang explanation nila dalawa. Una, nagtatalik ng literal, physical, ang tao at hayop. Pangalawa, ang pagtatalik nito nagbunga ng mga anak. At ito na nga yung mga Bushman ng Africa. So mga dark people, ayon kay Ellen White, although hindi direct ang sinabi ni Ellen White, by implication and circumstantial evidence, yun ang paliwanag ni Ellen White.
Yeah. Kaya yun compatible dun sa sinabi natin kung bakit hindi na ito inulit ni Ellen White sa writings niya. Kasi nakaka-offend nga naman ito sa mga black people. Di ba? Yeah, Brother Toto. I think yun nga, there's already so much evidence na pinakita natin. And, marami pa yan. Actually, andito lang tayo marami pa. And probably, if you don't mind, we can jump doon na sa General Conference mismo, yung General at saka Michigan State Conference. Ano yung comment nila about, para we can give time Tama. For the rest who would like to, si Paul, nag-aantay din si Paul. Okay, itong maganda rito, Brother Toto, ang maganda rito, ayon sa itong sulat ni Uriah Smith, 1866, article pa lang siya. Series of article pa lang siya sa Adventist Herald and Sabbath Review. Then after 2 years, noong 1868, na-publish na ito into a book. Pero bago pa siya ma-publish into a book, alam nyo ba ang naging decision ng General Conference at ang Michigan State Conference ng Michigan? Etong sinabi nila, ang ganda ng sinabi nila, nirecommend nila yung book ni Uriah Smith. Sabi nila, resolved that we, the members of the General and Michigan State Conference, having heard a portion of the manuscript which has been prepared by Brother Uriah Smith in response to certain objections recently brought against the visions of Sister White, do hereby express our hearty approval of the same. Resolved that we tender our thanks to Brother Smith for his able defense of the visions against the attacks of the opponents. Mabigat na ebidensya to. I'm not speaking only of Uriah Smith. Hindi lang si Uriah Smith ang naniniwala sa sinabi ni Ellen White na pwedeng nagtatalik ang tao tayo pag nagkakanak. Mismo ang General Conference and Michigan State Conference ay inirekomenda nila at inapprove nila yung depensa ni Smith kasama na sa amalgamation of man and beast. Therefore, kung i-approve nila ito, therefore, yan ang official teachings na tinatanggap mismo ng General and Michigan State Conference. Hindi na si Uriah Smith na ang interpretation ng amalgamation of man and beast ay literal na pagtatalik ng tao at hayop na nagkaroon ng bunga at mga anak. Na hindi mo na marinig ngayon yan sa mga pastor at mga elders ng Seventh-day Adventists, lalo na sa mga layman. Kaya nakakahiya po ang ginagawa nyo. Kung babaguhin nyo pa itong kasaysayan, nakakahiya po ang gagawin nyo. Kaya naman po hindi na uulit na kasi nga nakakahiya na science has already explained that it's impossible. Ngayon, kung pipilitin pa natin na tama ang sulat ni Ellen G. White dito, hindi na tama. Ngayon, alam naman natin, di ba? Pagka-propeta, isang mali lang. Ay, wala na. Bagsak na yan. So, ito, dalawa na nga eh. Yung last week, yung tandem vision. Bagsak na siya doon. Dalawa na. Walang nagde-depend yan. Ang ngayon, ito, Brother Toto, nung 1868, after 2 years, na-publish into a book itong articles ni Uriah Smith sa Advent Review. Ang pamagat ng book nito, meron ako nitong booklet, bibigyan din kita nito. The Visions of Mrs. Ellen G. White, a Manifestation of Spiritual Gifts According to the Scriptures. Etong maganda dito. Nung naging aklat na ito, alam ba ang ginawa ni James White at ni Ellen White sa book na ito? They personally, sabi dito, James and Ellen White personally marketed and distributed 2,000 copies of Smith's book at the camp meeting in 1868. Biruin mo yun, nirecommend nila, distribute nila itong aklat ni Uriah Smith. Dumami ngayon yung audience na nakakabasa, na nakakaalam sa doktrina ni Ellen White, sa teachings niya, ng amalgamation of man and beast, ay literal na pagtatalik ng tao at hayop at nagkaroon ng mga anak. So, paano ito, mga Adventist? Mabigat to. Hindi na siya ni-refute, pinromote pa.
Mas dumami ngayon ang naniwala. Kaya nga sinasabi ko, mga Adventist na layman, wag na kayo mag-attempt, magpaliwanag, magpalusot. Nagpapalusot lang kayo kung gagawin yan. Kasi andito na, established belief na ng mga original Seventh-day Adventist bago pa kayo ipanganak sa mundong ito, na maliwanag na sa mga Adventist na original na ang tao at hayop, yun ang paniwala ni Ellen White. Nagtuturo si Ellen White na ang tao at hayop pwedeng magtali at magkaroon ng anak. Biruin mo yan. Tama. Okay. Oo. So, napakatindi na po nung evidence, no? Kumbaga sa korte, marami pa to. Actually, meron pa tayo yung pastor na si Kilgore. Scientific pa ang ginamit na evidence. Basahin na lang natin siguro to. Si Pastor Kilgore. Si Pastor Kilgore, na sabi niya, ako nakipagdebate ako sa maraming mga batikos kay Ellen White. Pinatunayan ko yung amalgamation, nagtalik ng literal, ang tao at hayop nagkaroon ng anak. Pinatunayan ko by scientific proof na totoo at nangyayari. Ito sabi niya, Spirit of Prophecy, Volume 1, page 78, was referred to the ridiculed by the Baptist minister. He said, what Sister White said about amalgamation of man and beast was utterly impossible. Sabi daw ng Baptist, imposible yan na magkakaanak yung tao at hayop. Baptist pa lang, alam na noon pa di ba? Kung ano yung totoo. Pero sabi nitong pastor ng Adventist, I referred him to Johnson's New Cyclopedia. Johnson's New Cyclopedia, page 1040, 1042. That he might learn for the first time, and if he never knew it before, that allied species, ito na, pinagsamang tao tayo, are capable as a rule of pairing and producing offspring, and that under the influence of man, mongrel races readily arise and are definitely sustained. Just exactly what Ellen White says. The elder laid her teachings then worse than Darwinism. O biruin mo, sabi mismo ng pastor, ito yung lumabas to sa Advent Review and Herald Itong article na to. Sabi niya, kagaya ng sinabing Ellen White, na pwedeng magbunga ang pagtatalik ng dalawang magkaibang species. Aba, ebidensya ko dito na ito ang paniwala. Pero mula noong 1947, in-stop na ng mga Adventist, siguro sinabihan ng mga Adventist, wag niyo nang ipaliwanag na ganyan ha. Noong 1947, sabi ni wag niyo nang ipaliwanag na ganito kasi nakakahiya. Bakit nakakahiya? Kasi hindi naman scientific Ngayon magkwento ka ng ganyan, sabihin lang sa inyo, fairy tale yan. Fairy tale yan, pwede. So si Ellen White nagtuturo ng fairy tale. Tatawanan lang kayo. Kaya sabi nung 1947, in-stop na yung ganyang interpretation. Not totoong interpretation. Yan ba ang bayan ng Diyos na alam ng mali, imbis na magsisi, itinatago pa yung dumi sa ilalim ng carpet? Di ba dapat ba dito ang gawin ng mga Adventist kung talaga maka-Diyos sila at kung talaga may takot sa Diyos ng mga leader ng Adventist? Kawawa yung mga members Yung mga leaders ang batakusin natin. Itong mga pastor na nagpapalaki ng tiyan, nagpapayaman, papalit-palit na kosya. Kayo ang dapat sisihin. Kasi, bakit hindi nyo pinagsisisihan na mali si Ellen White? Ang ginawa nyo para hindi kumalat ngayon sa panahon natin ngayon, dahil ngayon technology natin advanced na. Ba't sinasabi nyo wag na ituro yan? Kaya pinayagan nyo magkaroon ng iba-ibang interpretation. Kaya ang gulo ngayon sa church, dapat totoong church. Ano masasabi mo dyan, Brother Toto? Sa akin naman po, kaya nga po ang Panginoon ay nagturo sa atin yung tinatawag na repentance. And kung may tinatago tayong kasalanan na ganito, syempre ating pagsisihan at magbago tayo ng ating pamumuhay. So dito pa lang, malaking kasalanan po ito. Kahit na nagsasabat keeping, kahit na sumusunod pa sa utos, kung ang mga katotohanan na katulad nito na sasabihin na maliit lang naman yan Pero kung pipilitin, yun nga di ba? 99.9% truth. May 0.1% na false. Pero hindi ba wala amalgamation yan. Kasi deviation. So kung imagine nyo, kung tuturo natin to sa mga bata,
Anong mangyayaring pag-iisip? Kaya hindi na itinuturo kasi mali. And yun lang ang solusyon dito sa mga bagay na ating nadidiscover or na-expose na hindi na yan pinag-uusapan kasi nakakahiya. Tama. Pero kung hindi mo naman pag-uusapan yan at patuloy na itataas si Ellen G. White bilang interpreter, sole interpreter ng Seventh-day Adventist with regards to biblical discussions na may arguments, so it's going to be a disaster. Kaya nga sa loob mismo ng iglesia, nagkakaroon ng divisions among beliefs. Siguro nakakadagdag na rin tayo dun sa division, pero that is God's way of saying, wake up, be truthful, repent, confess, and accept the truth that only Bible can reveal. So let's not go to another person. Go back to Christ. Amen. Diba? Siya yung light of this world. Eh. Amen. Ngayon kung maghahanap pa tayo ng ibang liwanag, eh di kasalanan na natin yun na ating pananagutan yan sa Panginoon. Pagdating ng panahon na sayang yung pag-antay, yung pagiging Adventist, kung sa dulo ay ikay mabibigo at masasabi ng Panginoon na hindi kita kilala. Tama. Iba yung Kristo na kilala mo. Hindi ba? So yun po ang aming message ni Pastor Ron na hindi po kami dito para manira, andito kami para magpahayag ng katotohanan na mayroong pagkakamali na dapat ituwid. Ngayon, kung meron naman kayong maisasabi, kaya nga open kami at bibigyan natin si Brother Paul na ng pagkakataon siguro kasi marami na rin tayo. Babasahin muna natin itong huli natin babasahin. Sige kasi maaaring sabihin ng ito yung karaniwan na refutation ng mga Adventist ngayon na kinababasa. Sabi nila, hindi totoo yan, hindi yan balance sa ibang sinasabi ni Ellen White na pabor sa mga black. Eh, nagpadala pa nga siya ng missionary doon sa southern part ng US para sabi ni Ellen White, nakapakinig din itong mga black kasi equal din sila kay Christ. Oh, di ba yung magaganda sabihin nyo? At they are also deserving heaven, itong mga blacks. Pero doubt ako sa motive ni Ellen White, Brother Toto. Kasi that time, ang mga blacks, malalaya na sila, free person na sila, wala nang slavery, at pwede na sila magtrabaho. Nakita ko na nag-take advantage si Ellen White na i-allow niya sa Seventh-day Adventist Church at i-mission niya, i-baptize, ma-convert. Kasi dadami ang members, dadami rin ang pera. Seventh-day Adventist Church. But that is hypocrisy. That is hypocrisy. Ba't ko nasabi, Brother Toto? Kasi alam mo, later on sa buhay ni Ellen White, later on, bago siya mamatay, noong 1906, bago siya mamatay noong 1915, meron siyang statement na may racism pa rin eh. Ito nga yung sinasabi mo kanina. Brother Toto, pakinggan nito mga Adventist. Ito. Gusto ko to. Ito, bago mamatay si Ellen White dito, 1909 to. So, ibig sabihin, yung sinabi niya, pabor sa mga black, luma na yun. Mas bago ito na sinabi ni Ellen White sa mga black people. Ito yung sermon niya sa isang lugar sa Amerika, sa churches na puro mga black. Sabi niya, you are the children of God. Ang mga nakikinig sa kanito, mga black people. You are the children of God. He has adopted you. And He desires you to form characters here that will give you entrance into the heavenly family. O, ganda, di ba? Remembering this, you will be able to bear the trials which you meet here. In heaven, sabi ni Lord, sa langit, there will be no color line. Wala nang ibang kulay. For all will be as white as Christ Himself. Let us think of God that we can be members of the royal family. Kung ikaw ay black, tingin ko ma-open ka rin dito eh. Yung palang mga churches na sinasalitaan at kinakausap dito ni Ellen White, na puro mga black people, ang ganda na sinabi niya, anak kayo ng Diyos. Pagdating niyo sa langit, wala nang black,
lahat ng tao pupunta sa langit, magiging puti, kagaya ni Kristo mismo. Pasalamat tayo. Naging member tayo ng royal family. Ano dating sa inyo? Hindi, kaya nga I mean, yung tingin ni Ellen G. White na ang kulay ni Kristo ay puti. Siguro dahil sa, sabi niya, yun nga, may ilaw, so maputi. So, hindi ka lang lalaban, ikukula ka pa. Kaya puti ang lalaban. May Clorox pa. Ano lang yan. Konting humor lang yan. Pero, eto nga, it's very racist comment yan na hindi mo pwede publish yan today. Kasi maraming mga kabataan na magre-react, lalo na sa colored community. Ngayon, yung natanong ko nga kanina sa inyo, nakapunta ba si Ellen G. White sa Middle East? Hindi ba? Kasi pagka napunta ka sa Middle East, marami talagang mga kayumanggi. At saka iba ang kulay nila sa Middle East. Iba ang araw doon. Kaya ako naniniwala na kung ating titignan ang lahi ni Jesus Christ, hindi siya puti. Hindi siya puti. Tingin ko, mayroon nga nagsasabi si Ellen White, may lahing, si Ellen White may lahing black kasi may itsura niya, di ba? Para siyang negrita. Siguro kaya accident niya na apektuhan yung ilong niya, pero kaya niya siguro pinakasalan si James White kasi apelyido White. Ang masaklap nito, mga kapatid ng Adventist, mahal ko kayo okay lang, insultuhin niyo kami, magalit kayo, okay lang. Nagsasabi kami ng totoo. Hindi na nabasa to kasi hindi naman karamihan sa inyo nagbabasa sulat. Sinabi mismo ni Ellen White, at ako'y naniniwala na namatay siya ng 1915, na ito pa rin yung paniwala niya. Pag pumunta sa langit, wala nang color line. Kasi kayo, pati kayo mga Pilipinong Adventist, may color line kayo, hindi kayo white. Yung kulay nyo, pag umakyat kayo sa langit, kung totoo sinasabi ni Ellen White, wala na yung color nyo. Lahat kayo magiging maputi, magiging white, magiging Caucasian, white, kagaya daw ni Kristo. Hindi na kailangan. Kaya wag daw kayo malulungkot ngayon. Tiisin niyo yung mga pag-usig, mga pagbubuli sa inyo dahil sa kulay nyo. Dito lang yan sa lupa, dahil sa langit, yung kulay nyo magiging puti kayo kagaya ni Kristo. Tanong, naniniwala ba dyan mga Adventist? Si propeta nyo nagsabi niyan, yung kulay nyo pala dito ay hindi makalangit. Paano kayo sasabihin nyo? Perfect kami dito, masusunod namin perfect ang Ten Commandments. Tapos ang kulay nyo, hindi naman puti. Hindi pa rin kayo, babaguhin pa rin yan. Anong klaseng propeta yan? Okay. So, I think there's so much proof na, no? Hindi, very factual naman yung inyong presentation. And so I invite them to read my article. I invite them to read. Kasi marami pa yun Marami pa yun na evidence. Marami pa.